Ay hindi, guni-guni mo lang yan. Nakikita mo na nga eh. Paulit-ulit, ang hina makapick up. Ay mali, ako ang tinawag ni ma'am. Alam mo namang ikaw eh. Ay talaga, lumilipad na eroplano? Tingnan ko nga maigi, baka barko yung nasa ere. Ganyan mambara ang pilosopong dalagitang si Jonah. Kung minsay nakakatawa siya, ngunit ang hindi niya alam, nakakabwisit na siya sa mga nakapaligid sa kanya. Kambal na teenager sina Jonah at Jano. Magaspang nga ang ugali ng dalagita. Ngunit kabaliktaran naman ito ang kakambal niyang si Jano na napakabait. Jonah, narito na pala kayo ng kakambal mo. Masiglang pagbati yun ni Lala sa kanyang kaklase na si Jonah at Jano. Ngunit nawala ang kanyang ngiti nang irapan siya ng dalaga. Hindi, picture lang to Lala. Obvious ba? Bakit kailangan pang sabihin na nakikita naman na mata? Bobo talaga. Tabi nga, sayang ang oras ko sa'yo. Sandali, gusto ko lang naman kayong batiin. Kumain na ba kayo? May pagkain akong dala para sa inyo. Malamang nakapasok nga kami rito sa school, di ba? So nakakain na kami. Tingin mo ba wala kami nanay para maganda ng agahan namin? Bakit ka ba nagagalit? Gusto ko lang naman kayong alukin ng pagkain. Kung gutom kami, hindi kami papasok sa school at mag-aaral. Dahil una sa lahat, mahirap mag-aral ng gutom, no? Hindi mo ba yun alam? O sinasayang mo lang ang pera ng nanay mo kasi simpleng bagay hindi pa makuha ng kukote mo? Hindi ka kasi nag-iisip. Nilagpasan ni Jonah si Lala. Samantalang si Lala naman ay naiwan sa may pintuan ng classroom. Kasama niya ang kakambal ni Jonah na si Jano. Napapalunok na lang si Lala dahil hindi niya inaasahang tatawagin siyang bobo ng babae. Sa buong klase kasi, si Jonah talaga ang gusto niyang maging kaibigan. Bukod sa maganda ito, matalino rin. Ang kaso lang, ubod ng yabang at mahirap kausapin dahil namimiloso po. Gayunpaman, gusto pa ring makuha ni Lala ang loob ng dalaga. Sinulyapan niya naman ang lalaking nasa tabi na hihingi sana ng paumanhin. Lala, pasensya ka na sa kapatid kong si Jonah ha. Isa ka pa, katulad ka lang ng kakambal mo. Ha? Paano magkatulad kami? Hindi naman kita iniisnab. Humingi pa nga ako ng tawad sa'yo eh. Sus, nagpapabango ka lang. Kumpara kasi kay Jonah, isa ka namang loner. Kaya ka mabait kasi yun lang naman ang kaya mong gawin. Hindi tulad ng kapatid mong si Jonah, matalino at magaling. Ikaw lang pa, wag mo nga akong kausapin. Aalis na sana si Lala nang may kumapit sa kanyang balikat at itinulak siya sa pader. Diniin pa siya ron. Jonah, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko, masakit. Wala kang karapatang pagsalitaan ng kapatid ko. Ako lang ang pwede mang api sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, sige, pasensya na. Sorry rin, Jano. Hindi na mauulit. Sinasayang mo na naman ang oras ko. Napakapapansin mo talaga. Jano, halika na sa upuan. Ha? Sige. Kayo, anong tinitingin-tingin nyo? Tapos na ang show. Magsibali ka na kayo sa upuan nyo. Mga inutil. Si Lala naman ay napaluhod na lamang sa sahig dahil sa panghihina. Hawak niya ang kanyang balikat habang iniinda ang sakit. Nadatna naman siya ng kanyang guro roon. Oh, Lala, ano nangyari sa'yo? Bakit namimilipit ka dyan? Sir Basyo, wala ito. Masakit lang po ang puson ko. Oh, bakit hindi ka pumunta sa klinik? Magpahinga ka na muna roon o kaya uminom ng gamot. Okay lang po, Sir Basyo. Sure ka ba? O sige, bumalik ka na sa upuan mo dahil magkukwis tayo. Quiz po? Nagmadali si Lala na bumalik sa upuan niya. At katulad ng sinabi ni Sir Basyo, nagpa-quiz nga ito. Hirap na hirap magsulat si Lala dahil iniinda niya ang balikat niya. Napansin niya naman sa kanyang gilid ang kambal. Sandali, totoo bang nakikita ko? Kumukopya si Jonah kay Jano? Imposible. Si Jonah ang palaging may mataas na marka at laging lowe si Jano. Anong ibig sabihin nito? Bulong yun ni Lala sa kanyang sarili. Nahihiwagaan siya sa nangyayari at gusto man niyang magsumbong kay Sir Basyo ay hindi niya magawa. Mataas ang paghanga niya kay Jonah. Kung hindi lang siguro nito kakambal si Jano, madali lang sa kanya ang lahat para mapabagsak ang lalaki.
Okay class, pass your papers. Tsatsikan din natin yan ngayon. Nang matapos ang pagsusulit, tinanong na ni Sir Basyo ang mga scores ng kanyang mga estudyante. Napakunot naman ang noon niya nang tawagin ang pangalan ni Jano. Anong score mo ulit, Jano? Perfect po, Sir Basyo. Perfect? Himala yatang naka-perfect ka ngayon. Nag-review ka ba? Pero imposible. Surprise quiz ang ginawa natin. Ano pong pinalalabas nyo, Sir Basyo? Sabat namang tanong yon ni Jonah. Kaya napatingin ang buong klase sa dalaga. O wala naman. Ikaw ba, Jonah? Ilan ang score mo? As usual, perfect. Hindi naman nakakapagtaka na perfect ang score mo. Pero yung kapatid mo? Teka, hindi kaya't nagkopyahan kayo? Patingin nga ako ng mga papel ninyo. Para saan naman po, Sir Basyo? Hindi ako pupunta sa inyo para ibigay ang test paper ko. Napaka-nonsense. Kung ganon, Jano, akin na ang mga papel nyo. Ngayon na! Nanginginig na kinuha ni Jano ang papel niya. Si Jonah ay ayaw pang ibigay, ngunit pinilit na ni Jano. Jonah, akin na. Baka lalo tayo mapagalitan. At bakit ako susunod sa'yo, ha? Hindi porket una kang lumabas sa sinapupunan ni nanay, susundin na kita. Huwag ka nang matigas ang ulo, akin na. Napakasama mo, Jano. Ngayon lang ako humingi ng pabor sa'yo, ilalaglag mo pa ako. Hindi naman nila malalaman eh. Ako ang aakalain nilang nangopya, kaya akin na. Wala nang nagawa si Jonah nang higitin na ni Jano ang papel. Sumigaw pa si Jonah dahil sa sobrang inis. Gusto niya pa sanang pilasin yun sa harap ng mga kaklase niya at ni Sir Basyo. Ito na po, Sir Basyo. Ha! See? Parehong-pareho ang sagot ninyo. Malamang parehong sagot namin, Sir Basyo. Parehong ang perfect eh. Pareho naman kasi ang tanong. At nangangatwirang ka pa, Jonah. Kitang-kita naman kung kailan kayo nagbura at nagpalit ng sagot. Parehong-pareho kayong dalawa. Bakit ba pinagtatakpan mo pa ang kapatid mo? Nagkopyahan kayong dalawa. Kumopya sa'yo ng sagot itong si Jano. Alam niyo naman na hindi ko tinotolerate sa klase ko ang cheating, hindi ba? Wala naman po kayong sapat na pruweba na nagkopyahan nga kaming dalawa. Nakalimutan niyo na po ba, Sir Basyo? Kambal po kami. Malamang iisa ang takbo ng mga utak namin. Ha! Isa? Mahina ang utak ng isang to. Ikaw ay matalino. Paano isa? Huwag mo nang ipagtanggol ang kapatid mo kung ayaw mong ipatawag ko ang mga magulang niyo rito. Ikaw, Jano, kailan ka ba magtitino? Sinabi ko na sa'yo mag-aral ka para makakuha ka ng mataas na grades, hindi ang mangopya. Hala sige, 0 ka sa exam ngayon, pati na rin ang kapatid mo. Napayuko na lang si Jano. Aapila pa sana si Jonah nang pigilan na siya ng kakambal niya. Hayaan mo na, Jonah. Ganun talaga eh. Mabuti na lang din, hindi nila nalaman ang totoo. Mas mahirap yun pag nagkataon. Hindi naman ako makakapayag na ikaw ang pagtawanan nila. Bakit ba ang bait mo? Dapat matuto kang lumaban, katulad ng ginagawa ko. Kung lagi ka nagpapaapi, palagi ka rin nilang pagkakaisahan. Ayos lang, kaya ko naman eh. Ang importante, masaya at okay ka. Ang kaso lang, 0 tayong dalawa sa quiz. Di 0 niya, paki ko. Inirapan na lang ni Jonah ang kakambal saka umayos ng upo. Si Sir Basyo naman, dismayadong nakatitig sa kambal bago nagdesisyong lisanin na ang klase. Si Lala naman, patuloy pa ring naguguluhan sa ikinikilos ni na Jonah at Jano. Nakita ko sila kanina, si Jonah ang nangungopya. Posible bang si Jano talaga ang matalino at hindi si Jonah? Pinagbibigyan niya lang ba ang kapatid niya? Lumipas sa mga araw na patuloy pa rin sa pagmamasid si Lala sa dalawa. Hanggang sumapit ang araw ng kanilang examination, ganun pa rin ang nakikita niya. Si Jonah ang palihim na nangungopya kay Jano. Jonah! Jano! Kayong dalawa! Hindi ba't pinagsabihan ko na kayo? Bakit ginawa niyo na naman? Sigaw yun ni Sir Basyo na nabulabog ang buong grade 10 students. May mga taga-kabila pang seksyon na nakiusyoso para masaksihan ang away ng isang guro at ng isang estudyante. Ano na naman po bang problema niyo, Sir Basyo? Kung sagutin mo ko, parang wala ka ng respeto ah. Bakit? Pinapahiya niyo rin naman kami, di ba? Lalo ng kapatid ko. Pinag-iinitan niyo na naman. Anong pinag-iinitan? Gagawa-gawa kayo ng kasalanan tapos ayaw niyo mapagsabihan?
Nagkopyahan na naman kayong dalawa! Paano nagkopyahan, Sir Basyo? Yan na naman po kayo eh. Jonah, tama na. Si Sir Basyo pa rin yan. Huwag mo na siyang sagot-sagutin. Anong wag? Eh, tinatanong niya tayo, di ba? Pinagbibintangan. Tumahimik ka na, Jonah! Paano niyo ipaliliwanag sa akin ang lahat ng test papers ninyong parehong-pareho ng sagot at kung saan kayo nagkamali? Ano? Magsalita ka! Sabi mo tumahimik ako, tapos ngayon naman magsalita? Ano ba talaga? Ang gulo-gulo niyo rin eh. Ba't pinipilosopo mo pa ako, ha? Hindi porket matalino ka eh. Sasagot-sagutin mo na lang ako basta, Jonah! Teacher niyo pa rin ako! Eh, teacher ka pala eh. Bakit hindi ka ganun katalino? Common sense naman nakambal kami. Malamang pareho kami ng pag-iisip. Bakit hindi nyo maintindihan yon? Ang fraternal twins nagkakaroon ng biological synchrony. May mga pag-aaral na kahit hindi magkapareho ng DNA, may similar brainwave patterns lalo na kung sabay lumaki. Kaya kung pareho kami nagsagot ni Jano, hindi dahil nangopya siya. Ang tawag doon, telepathic connection. Napahalakak naman si Sir Basyo. Naglakad siya papalapit kay Jonah at dinuro-duro. Kakaiba kang bata ka! Dinaan mo pa ako sa mga scientific explanations mo para i-justify ang pagkokopyahan ninyo? Bakit? Kasalanan ko ba kung mas mabilis ako sa'yo mag-isip? Kung mas matalino ako sa'yo? At saka paano kita re-respetohin? Ang respeto, ibinibigay lang sa karapat-dapat, hindi lang sa basta matanda sa'yo. Nakatanggap ng malakas na sampal si Jonah mula kay Sir Basyo. Hindi yun inaasahan ng lahat, lalo na ni Jano. Sir Basyo, wala po kayong karapatang saktan ng kapatid ko. Isa ka pa! Nagbabait-baitan pero may tinatagong sungay. Sige, dahil sinusubukan niyo ang pasensya ko, ipatatawag ko ang magulang ninyo. Dalhin ninyo ang nanay niyo rito at mag-uusap kami. Galit na lumabas si Sir Basyo sa classroom habang sina Jonah at Jano ay pinagtitinginan ng mga kaklase nila. Kasalanan mo to, Jano eh. Bakit ako? Tinulak lang ni Jonah ang kapatid niya sa kapadabog na tumakbo paalis. Samantala, si Jano naman ay napabuntong hininga na lamang at napakamot ng kanyang batok. Pabalik na siya ng upuan niya nang lapitan siya ni Lala. Kasalanan mo pa rin? Ikaw na nga tong pinagtatanggol ang kapatid mong sinungaling. Anong sinasabi mo? Tama naman ako, di ba? Sinungaling siya. Ikaw naman talagang matalino sa inyong dalawa. Pero nagtatago ka sa likod ng anino niya. Bumigat ang paghinga ni Jano at sinulya pa ng mga kaklase para siguruhin kung may nakaririnig ba. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Lala para hilahin ito palabas ng classroom. Dumiretso sila sa rooftop at doon nag-usap. Anong nalalaman mo, ha? Lala? Lahat. Si Jonah nangungopya sa'yo. Hinahangaan ko pa naman siya pero ayos lang. At least may magagamit na akong dahilan para maging magkaibigan kami. Binabalak mo bang i-blackmail ang kapatid ko? Hindi, Jano. Ibang iba-blackmail ko. Dahil mukhang mahal na mahal mo ang kapatid mo, mas mahal mo kaysa sa sarili mo, gagawin mo ang gusto ko. Tulungan mo ako maging kaibigan si Jonah kung ayaw mong sirain ko siya. Malalaman ng lahat na siyang mahina ang utak at ikaw ang matalino. Panigurado magagalit siya sa'yo at ikaw ang sisisihin niya, katulad ng ginawa niya kanina. Natinag naman si Jano, ngunit nagpa siyang iwan na lang sila laron sa rooftop. Papasok na sana siya sa klase nang makita niya si Jonang nandun sa hallway at dadaanan ng sahig na bagong linis lang ng janitor. Mabilis niya itong pinuntahan para pigilan. Jonah, ano bang ginagawa mo? Nakikita mo nang naglilinis si Manong Celso eh. Manong Celso, pasensya na ho sa abalang ginawa ng kapatid ko. Tutulungan ko na lang ho kayo maglampaso. Bakit ka naman tutulong maglampaso? Janitor ka ba, Jano? Kasama yan sa trabaho niya. Kaya kahit dumihan ko pa to, walang masama sa ginagawa ko. Manong Celso, anong ginagawa nyo? Bakit dinudumihan yung sapatos ko gamit ang mop? Bakit iha? Dinudumihan mo rin naman to sahig, hindi ba? Patas lang tayo. Ang trabaho niyo po ay maglinis, hindi magdumi. Pati medyas ko basa. Ano bang klase kayo? Isusumbong ko kayo sa principal para mapatalsi kayo rito. Hindi nyo inaayos ang paglilinis nyo. Nililinis ko nga. Kaya nga inaalis ko ang duming katulad mo.
Alis! Shoo! Chupi! Napakalaking kalat! Dapat itong itapon sa basura! Napakasama ng ugali mo. Sino ka ba? Janitor ka lang naman dito ah. Eh bakit? Sino ka rin ba? Estudyante ka lang naman dito ah! Hindi mo yata ako nakikilala. Ako ang pinakamatalinong estudyante sa school na to. Hindi ako naniniwala. Base sa pananalita mo, para kang lata na walang laman. Ang matalinong tao nag-iingat ng kanyang salita. Ikaw puro pamimiloso po, pambabara, pagsagot ng pabalang, pampabastos, yun ang alam mo. Hindi mo ba alam na sinusumpa ang mga taong may matatabilang dila? Sumpa? Ano namang scientific explanation nun, ha? Siyempre, hindi mo maipapaliwanag kasi janitor ka lang. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako naniniwala sa mga walang basihang paniniwala ng mga tao, no? Sumpa. Walang ganon. Totoo ang sumpa, makapangyarihan ng mga salita. Kaya mag-ingat ka, dahil baka mga salita mo ang magpahamak sa'yo. Uso pa naman ngayon ang kulam. Napakunot ang noo ni Jonah. Magsasalita pa sana nang pigilan na siya ng kanyang kapatid. Nang lingunin niya muli si Mang Celso, naglaho na ito na parang bula. Naiwan na lamang ang mga putik sa sahig na matyagang nilinis ni Jano. Ano bang ginagawa mo, Jano? Bitiwan mo nga yan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Bakit ka ba naglilinis? Pangarap mo na bang maging janitor ngayon? Kung hindi ka lang sana nagkalat ng dumi, hindi ko kailangan maglinis, Jonah. Makinig ka naman sa akin. Magbago ka na. Dahil baka dumating ang araw, mapagod ako sa paglilinis ng mga duming ginagawa mo. Sandali, isinusumbat mo ba sa akin ang pagiging mabait mo? For your information, wala akong utang na loob sa'yo kasi isang beses lang akong humingi sa'yo. Ikaw tong nagkukusa. Kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan ah. Ipinagtatanggol pa naman kita kay Sir Basyo, pero ganyan pala ang tingin mo sa akin. Mabuti pa, magkanya-kanya na lang tayo. Padabog na umalis si Jonah. Hinabol pa siya ng tanong ni Jano kung saan pupunta, ngunit hindi na ito sumagot o lumingon man lang. Napabuntong hininga na lang si Jano at napahawak sa batok. Nagdesisyon siyang sundan na lamang sa pag-uwi si Jonah dahil baka kung mapano pa ito. Oh, bakit naman ganyan ang mga mukha nyo, Jano? Nag-away ba kayong dalawa? Parang hindi kayo nagkikibuan. Pagbati yun ni Nanay Minda sa kanyang mga anak. Bakit? Kailangan po ba na palagi kami masayang umuwi? Hindi naman sa ganon, Jonah. Hindi lang ako sanay na para kayong magkagalit. Jano, may nangyari ba? Palagi naman may nangyayari. Ano bang bago? Sisimula ka na naman, Jonah eh. Kahit ang nanay natin pinipilosopo mo na. Akala mo ba'y kinakakul mo yung pagiging pilosopo? Nakakainis kang kausap. Bakit? Masaya ka bang kausap? Kung naiinis ka sa akin, sana hindi mo ko kinakausap. Napakadali lang namang gawin nun. Bakit ba ang bobobo ng mga tao sa paligid ko? Parang hindi nag-iisip. Tapos sisisihin niyo ako kung pinipilosopo ko kayo? Eh obvious na nga, tinatanong pa. Kaibyerna! Anak, sobra na yung sinasabi mo. Masyado ka nang mapagmataas. Kinukumusta ko lang naman kayo. At makinig ka sa kapatid mo dahil kuya mo pa rin siya. Kahit kambal kayo, siya pa rin ang nauna sa'yo. Galangin mo naman kahit papano. Bakit ko gagalangin ng isang taong ipapahamak ako? Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Napagalitan kami dahil sa kanya. Ano? Jano, totoo ba yon? Ako naman palagi. Kahit ikaw may kasalanan, ako ang lagi mo sinisisi. Ako ang palaging sumasalo ng mga pagkakamali mo. Ngayon, ako na naman ang dahilan kung bakit ipapatawag si Nanay Minda sa school. Ano ka mo? Pinapatawag ako sa school nyo? Bakit daw? Ano ba talaga nangyari? Nagalit po kasi si Sir Basyo. Pinag-iinalaan niya kami nagkokopyahan. Hindi sana lalala ang lahat ng to eh, kung hindi sinagot-sagot ni Jonah ang teacher namin. Hindi na makontrol ang bibig niya, Nay. Kahit ang school janitor namin, hinahamak niya na. Wow, kinarir mo na talaga ang pagiging sumbongero, no? Nang lalaglag ka na talaga, Jano? Kapatid ba ang turing mo sa akin? Bakit? Ikaw rin naman na nagsabi kanina magkanya-kanya na lang tayo, di ba? Ngayon nagagalit ka. Magsitigil nga kayong dalawa. Gusto niyo ba bigyan ko pa kayo ng tigi-isang kutsilyo para magpataya na kayo?
Sa harap ko pa talaga kayo nag-aaway? Jano, ikaw ang panganay. Matuto ka magpakumbaba. Paano ka gagayahin ng kapatid mo kung ganyan ka? At ikaw naman, Jonah, saan mo ba natututunan ng pagsagot-sagot ng walang katuturan? Bakit ko naman sasabihin? Di natuto kayo. Diyan na nga kayong lahat. Tutal wala naman nakakaintindi sa akin. Palagi na lang ako masama. Padabog na umalis si Jonah. Si Nanay Minda naman at Jano ay nagkatinginan. Ano ba talagang nangyari, Jano? Magpaliwanag ka. Ayoko magmukhang tanga pag pumunta ako sa school ninyo. Magsabi ka na. Ang totoo po kasi niyan ay pinapakopya ko po kasi si Jonah. Nakalata si Sir Basyo kasi mataas din ang scores ko. Bakit daw parehong-pareho kami ng sagot ni Jonah? Nung mga nakaraan kasi, sinasadya akong maliin ang sagot ko kapag nakakopya na siya sa akin. Alam niyo naman pong ayoko ng atensyon. Gusto ko si Jonah nakikita ng lahat. Pero nitong mga nakaraang araw, sumusobra na ang paglaki ng ulo niya eh. Naiintindihan ko. Kaya pala nagtataka ako nun kung bakit mabababa ang nakukuha mong marka eh. Alam ko naman ang tunay mong kapasidad. Iniisip ko na lang na baka hindi mo nagugustuhan mag-aral o kaya naman tinatamad ka lang. Mali ho ba ako ng ginagawa, Nay? Bakit pakiramdam ko lalong tumitigas ang ulo ni Jonah? Hindi ko rin alam, anak. Hayaan mo, susubukan ko siyang kausapin. Huwag ka mag-alala dahil bukas na bukas din, pupunta ako sa school niyo para humingi ng tawad sa guro at janitor na binastos niya. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ipaghahanda ko kayo ng merienda. Salamat po, Nay. Kinabukasan nga ay bumisita si Nanay Minda sa eskwelahan para kausapin si Sir Basyo. Samantala, si Jano naman ay naglalakad sa hallway nang makasalubong si Lala. Kumusta? Mukhang mabubunyag na ang katotohanan ah. Ano na lang kaya ang iisipin ni Sir Basyo? Pwede ba, Lala? Bakit mo ba ginagawa to? Bakit ba gusto mong maging kaibigan ng kapatid ko? Simple lang, para mabilis ko siyang masira. Kaya kung ako sa'yo, tulungan mo na ako. Hindi ba't wala rin naman akong pagpipilian dyan? Parehong ikasisira ng kapatid ko yan. Kaya hindi ako makikipagtulungan sa'yo. Masyado ka naman nagpapakabayani. Hindi ka naman ma-appreciate ng kapatid mo. Who knows? Baka gusto ka na nga niyang mawala. Isa ka lang malaking abala sa kanya, Jano. Natigilan si Jano sa sinambit na yun ni Lala. Humahalakak pa ito nang umalis habang pinaglalaruan ng buhok. Napabuntong hininga si Jano at pinili na lamang na tumambay sa garden para magpalamig. Nakita niya sa hindi kalayuan si Nanay Minda at si Jonah. Pinuntahan niya naman yun at saka nagpaalam sa kanyang ina. Sa bahay na lang daw sila mag-uusap-usap. San ka naman ang galing, Jano? Tinakasa mo pa talaga kami ha? Hinayaan mo ko rin sa office na ako lang ang mapagalitan. Ikaw nga to may kasalanan. Oh, bakit hindi ka magsalita? Napipipi ka na ba? Ayoko magsalita dahil babarahin mo lang din naman ako eh. At isa pa, alam natin pareho kung sino ba talaga ang may kasalanan, Jonah. Sabihin mo na lang kasi kung ayaw mo na ako rito. Natawa naman si Jonah na siyang ikinainis ni Jano. Tinalikuran ni Jano ang kapatid at buong araw na hindi pinansin. Hoy, Jano! Saan ka pupunta? Akala mo ba hindi ko mapagtatanto kung bakit gusto mo akong tumino? Concerned ka kay Lala. Gusto mong tanggapin ko siya bilang kaibigan ko. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Pinopormahan mo na ba ang bobong yon? Pwede ba tumigil ka na, Jonah? Hindi ko na nagugustuhan ng mga sinasabi mo. Nagsisimula ka na naman eh. Pagod na ako maglinis ng kalat mo. Ayoko na! Ayoko na talaga! Padabog na kinuha ni Jano ang bag niya at saka umalis. Tinawag pa siya ni Jonah, ngunit hindi na ito lumingon pa. Parang maliit na bagay lang eh. Ano ba nakita niya sa Lala na yon? Ang bubita naman. Ako ba ang tinutukoy mo ha, Jonah? Para sabihin ko sa'yo, ang tinatawag mong bubita ang may hawak ng sikreto mo. Sinabi sa akin ni Jano lahat. In fairness, matalino ka naman talaga. Matalinong manloko ng kapwa. Ikaw itong bobo na nangongopya sa kapatid mo. Ang lakas mo rin na kinukuha mo sa kapatid mo ang karangalan. Alam mo, maling ginusto kong maging kaibigan kita eh. Dahil mas masahol ka pa sa hayop. Sana mamatay ka na at daling ka sa langit na mapagmataas mong pag-uugali. O kaya naman, ilubog ka sa lupa dahil masyado ka ng mayabang.
Tinulak ni Lala si Jonah kaya tumama ang likod ng babae sa pader. Iniinda tuloy ni Jonah ang likod niya hanggang sa makauwi. Oh, Jonah, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang kapatid mo? Si Jano po? Wala pa siya? Kaya ako nga hinahanap kasi wala pa siya. Bakit hindi kayo magkasama? Nag-away na naman ba kayo? Baka nandyan lang yon. Uuwi din yun, Nay, kapag nagutom. Sige ho, pupunta na ako sa kwarto ko. Kanina pa sumasakit ang likod ko eh. Pumasok na si Jonah sa kanyang kwarto at nagpalit na ng damit. Tinignan niya ang likod sa salamin at napakunot ang noo niya nang makitang may itim na lumalaki roon. Ano to? Kagagawang ba to ng pagtulak sa akin ni Lala kanina? Kapag lumala to, sisingilin ko siya ng pampadoktor. Bakit parang nangihina ako? Para akong lalagnatin. Mabuti pa, humiga na lang muna ako sa kama para makapagpahinga. Maraming nangyari ngayong araw at deserve ko matulog na maaga. Ngunit nakailang ikot na siya sa kama, hindi pa rin siya makahanap ng tulog. Hindi siya mapakali dahil nararamdaman niyang parang may kumukulo sa kanyang likod. Ang kati! Ano ba nangyayari sa balat ko? Parang sinusunog. Lumalala ba? Kagagawan talaga to ng bobitang yon. Isusumbong ko talaga siya kay Nanay Minda. Pinilit bumangon ni Jonah upang silipin sa salamin ang likod niya. Subalit nanlaki ang mga mata niya nang unti-unting nalalagas ang kanyang buhok kasabay ng lumalaking hiwa sa kanyang ulo. Bakit nakikita ko na ang utak ko sa ulo ko? Anong nangyayari sa akin? Tumalikod siya sa salamin at doon nakita niya rin ang paglala ng itim na humahawa sa buo niyang katawan. Gumagapang ang mga ugat kaya naman hindi niya na napigilang sumigaw. Jonah, anong problema? Bakit ka sumisigaw? Ay, mahabaging langit. Anong nangyayari sa'yo? Nanay Minda, tulungan mo ako! Pumalahaw ng iyak si Jonah at si Nanay Minda naman ay hindi mawari ang gagawin. Mabilis niyang dinala si Jonah sa albularyo at doon napagtanto nila na may kumukulam kay Jonah. Sinong gagawa nito sa anak ko? Sumagot ang albularyo na marami. Marami raw ang may galit kay Jonah dahil sa ugali nito. At hindi na raw nakapagtataka kung unti-unting lumalabas ang utak sa ulo ni Jonah dahil ito naman daw ang pinagmamayabang ng dalaga. Kung ganon, anong dapat naming gawin? Lahat gagawin ko para gumaling lang ang anak ko. Tingnan mo ang itsura niya. Hindi ka ba naaawa? Tumawa lang ang albularyo. At sinabing yun daw ang parusa ng mga bibig na mapanghamak sa kapwa. Ang pagiging mayabang na akala ay alam na ang lahat. Kailangan daw humingi ng tawad ni Jonah sa mga nagawa nito ng masama. Ano? Humingi ng tawad ng ganitong itsura ko? Hindi ako magpapakita sa kanila dahil paniguradong pagtatawanan lang ako. Lalo na yung Lala na yun. Siya ang gumawa nito sa akin. Wala ka bang paraan para ma-counter ang ginagawa niya? Kasi kung wala, ano pa bang ginagawa namin dito? Wala ka rin naman palang kwenta kung makapagsalita ka. Jonah, sumusobra ka na. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo? Nangangailangan ka ng tulong pero nagagawa mo pa rin magsalita ng ganyan sa kapwa mo. Kailan ka ba matututo, anak? Sumingit naman ang albularyo at nagsalita. Kapwa natigilan si Jonah at ang kanyang Nanay Minda. Dahil higit daw sa lahat, dapat humingi ng tawad si Jonah sa kakambal nitong si Jano. Anong ibig sabihin ng albularyo, Jonah? Nag-away na naman ba kayo ng kapatid mo? Talaga bang hindi mo na siya nirespeto? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo, ha? Mahal na mahal ka ng kuya mo. Lagi ka niyang pinoprotektahan. Nung maliliit pa kayo, munti ka nang mamatay. Natutulog ka nung nasusunog ang bahay natin. Lumabas kaming saglit ng papa niyo. Ang ginawa ng kuya Jano mo, hinila ka niya hanggang sa makalabas kayo ng bahay. Walang ibang inisip ang kuya Jano mo kundi ang kaligtasan mo. Tapos magiging ganyan ka pa sa kanya. Kaya ba hindi pa siya umuwi dahil sa'yo? Napayuko si Jonah at hindi na nakapagsalita.
Sunod-sunod na tumulo ang luha sa pisngi. Nagulat naman si Nanay Minda at napasigaw nang biglang tumakbo si Jonah paalis. Jonah, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Hindi yun pinakinggan ni Jonah at saka patuloy na binaybay ang kagubatan. Wala na siyang pakialam kung may makakita sa kanyang iba sa ganung kalagayan. Ang mahalaga ngayon, mahanap niya ang kanyang kapatid. Jano! Jano, nasan ka? Sagutin mo ako! Magpakita ka, please! Alam kong nandyan ka lang, nararamdaman kita! Malapit ka lang sa akin! Jano, please, nakikiusap ako sa'yo! Natigilan si Jonah nang may marinig siyang kaluskos, pati na rin ang impit na sigaw. Jano, ikaw ba yan? Jano, ano nangyayari sa'yo? At bakit pareho tayo nahihirapan? Nariyan ka na pala, Jonah. Nagugustuhan mo ba nakikita mo kay Jano? Oops, kambal nga pala kayo, kaya pareho kayo ng pinagdadaanan. Biruin mo yun, sa isa ko lang ginawa, pero dalawa kayo naapektuhan. Sinasabi ko na nga, ba't kagagawan mo to? Hayop kang babae ka, ano ba talagang gusto mo ha? Anong gusto ko? Mabuti na lang at natanong mo. Hindi ko inaasahang darating talaga ang araw na to na babaliktad ang mundo. Binigyan kita ng pagkakataong maging kaibigan ko, pero hindi ka pumayag. Sinaktan mo pa ang lolo kong janitor. Wala ka talagang pinipili. Ngayon magdusa ka. Pasensyaan na lang tayo, Jano, dahil madadamay ka. Total enabler ka rin naman eh. Tinanggal ni Lala ang hoodie niya at doon nakita ni Jonah ang totoo nitong anyo. Kasabay ng nakakahindik nitong paghalakhak ay ang pagbuga ng malalamig na hangin sa paligid. Ngunit pumapaso yun sa balat ng kambal. Jonah, dito ka sa likod ko. Ako nang bahala sa kanya. Poprotektahan kita. Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka na. Tumakas ka. Huwag ka nang bumalik dito at hayaan mo na ako. Pero Jano, hindi ko pwedeng gawin yon. Hinanap nga kita tapos ngayon nakita na kita, iiwan pa kita. Hindi pwede. Hindi ako papayag na bumalik sa bahay nang hindi ka kasama. Kasalanan ko tong lahat, kaya pwede ba hayaan mo kung ako na lang ang lumutas? This time pagbigyan mo ko. Malaki na ako, Jano. Hayaan mong ako naman ang pumrotekta sa'yo. Nakakatawa kayong dalawa. Lalo ka na, Jonah. Talaga bang naririnig ko sa'yo mga salitang yan? Hindi bagay. Napaka-plastic. Huwag ka na magbait-baitan. Dahil huli na ang lahat para magsisi ka pa. Ang dapat sa'yo mamatay. Inilabas ni Lala ang manika at saka karayom bago pinagtutusok at ang kambalang nakaramdam nun pareho. Tama na, Lala. Kung gusto mo ako mamatay, patayin mo na lang ako. Huwag mo nang idamay ang kapatid ko. Huwag mo nang gamitin ang manikang yan. Ako na lang. Total ako naman talaga ang gusto mo, di ba? Pinilit na tumayo ni Jonah saka lumapit kay Lala. Kinuha niya ang manika at itinapon. Samantala, si Lala naman ay nakangisi at hinawakan ang leeg ni Jonah. Tama ka. Ikaw talaga ang pakay ko. Ilang beses mo na akong dinadaig. Yun pala, hindi ka talaga matalino. Ginagamit mo lang ang kapatid mo para umangat ka. At hindi lang yun ang ikinagagalit ko sa'yo. Natatandaan mo ba dati nung nagugutom ako at humingi ako sa'yo ng pagkain? Sabi mo sa akin sandali lang at nung bumalik ka, binigyan mo ko ng pagkain naka-plastic. Matapos ko yung kainin, pinagtawanan mo ko at sinabi mo na pagkain pala yun ng aso. Naduwal ako, nagkasakit ako noon at na-ospital. Muntik na akong mamatay. Mabuti na lang nakaligtas ako. At dahil doon, sinabi ko sa sarili ko na gagantihan kita. Gagawa ako ng paraan para mapatay ka rin. Hindi na nakapagsalita pa si Jonah nang higpitan palalo ni Lala ang pagkakasakal sa kanya. Unti-unti na siyang nauubusan ng hininga at tinanggap niya na lang ang sasapitin niya, kasabay ng pagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit nagulat siya nang lumuwag ang pagkakahawak ni Lala sa kanyang leeg. Jonah, halika na. Tumakas na tayo. Ha? Anong ginawa mo kay Lala, Jano? Pinukpok ko siya nitong kahoy. Hindi ko alam kung napatay ko siya. Pero hindi ko hayaang saktan kanya. Halika na, umalis na tayo.
Huwag Jano, huwag natin siyang iwan. Tulungan natin siya. Kasalanan ko ang lahat kaya nagkaganyan siya sa akin. Tulungan natin siya, hindi siya dapat mamatay. Sa paraang ito makabawi man lang ako sa kanya. Sana mapatawad niya ako. Sige, tulungan mo ko. Buhatin natin siya. Habang magkatulong ang kambal sa pagbubuhat kay Lala, sinabihan ni Jano ang kapatid na simula ngayon ay susunod na ito dapat sa mga matatanda at maging marespeto. At sisimulan nila ang pagbabagong yon sa paghingi ng tawad sa lahat ng nasakta ng dalaga. At tatawagin na rin siya nitong kuya simula ngayon. Napayuko naman si Jonah at unti-unting tumango. Opo kuya, simula ngayon babaguhin ko na ang ugali ko at mananatiling mapagkumbaba. Sorry kung nasaktan din kita. Sisikapin kong hindi na maulit, Kuya Jano. Salamat at niligtas mo ulit ako. Siyempre naman, kapatid pa rin kita kahit pagbali-balik ta rin ang mundo. Niyakap ni Jano ang kakambal. Si Jonah naman ay patuloy na umiiyak hanggang sa maihatid na nila si Lala sa ospital at maipagamot ito. Mabuti na lamang at nakatulog lang si Lala dahil sa paghampas na yun ni Jano. Hinintay nilang maalimpungatan ito. At nang magising nga ito, nanghingi ng tawad si Jonah sa kanya. Dahil doon ay tinanggap naman ito ni Lala at nagkapatawaran na ang dalawa. Humingi ng tulong ang kambal sa kanilang nanay Minda, kaya naman nailabas agad si Lala sa ospital. Nangako rin si Lala na tatapusin na ang sumpang ipinataw niya kay Jonah. Pag-uwi sa bahay ng kambal, yumakap siya sa kanyang nanay Minda. At sa bawat mabubuting salita na lumalabas sa bibig ni Jonah, unti-unti na ring bumabalik sa dati ang kanyang itsura. Kasabay ng sa kanyang kuya. Baon niya palagi ang mga pangaral sa kanya ni Jano. At kahit hindi talaga siya magaling sa academics, ipinasa pa rin siya ni Sir Basyo. Kaya ang kambal ay parehong nakapag-moving up at nakatungtong sa senior high school. Wakas!